Ito po ang opinion ko dito sa nagbigay ng open letter kay Mrs. Robilyn Baterbonia, ang ina ni Rene. Sabi niya, Mrs. Baterbonia, no parent should ever have to bury a child. My heart breaks for you, for Rene, and for Divine Adili. I sincerely pray that in time you find peace. But, eto na po yung sakuna. While your family is grieving, there are also young men carrying the trauma of that day. They didn't just lose a teammate, they lost a brother. And now, they are carrying the weight of being judged by people who were never there. Na para bang gustong makonsensya yung ina, habang sinasabi mo na we hope in time you find peace. Ano makakahanap ng peace? Parang pinipigilan mo siyang huminga. Ano ba? Eto pa. I understand why you're searching for answers. Any mother would. You don't. Mapagkunwaring ito. Full of hypocrisy. Ano ba yan? But I hope. You don't hope, B. You also see how your public words are B. Anong pakialam mo? Ina yun. Ina. Ikat na muna nga natin to. Ipakita ko to sa'yo, B. Nakikita mo yan? Buhay pa siya pero sobrang iniiyak ka na ng ina. Kita mo, B? Buhay pa iniiyak ka na. Dahil sa tagumpay na laro, yung na-realize ng magulang na grabe yung paghihirap ng anak niya at yung bawat laban na pagtatagumpayan niya. Diba? Iba po ang sitwasyong ito na para bang nagsabi ka lang na parang parehas siya ng ibang magulang na nawala ng anak dahil sa aksidenteng obvious naman ang dahilan. Ito hindi. Okay ka lang? Sabi niya dito, but I hope you also see how your public words are being received. Anong pakialam mo? Uulit-ulitin ko. Siya yun eh, siya yun. Pinapanalangin ko as a person, wala sana talagang kinalaman yung mga players. Kasi nakakaawa din naman na parang nakakadamay sila. Pero hindi nyo kasi makukontrol ang taong bayan. Kasi nga kasama sila. Tapos may mga kapabayaan pa. Eto pa, at Rene's funeral, many people heard you say, Nak, wag mo silang patulugin. Coaches, teammates, later you shared, sana malaman na namin ang totoo. Tama! Yan yung hinuhope mo, di ba? I sincerely pray that in time, you find peace. Hindi naman pwede mag-jump agad sa conclusion. Hindi nga malinaw yung mga explanation. Hindi nga satisfied yung magulang na nawala, na hindi alam ang tunay na dahilan. Naintindihan mo? Okay ka lang? Pero makakatulog naman sila dyan eh. Kasi we are also hoping na sana wala silang alam. Sa ibang nagbabash naman dyan, wag nyo naman silang mura-murahin. Pa naman kasi natin alam talaga, di ba? You can sincerely ask them. Pero ikaw na nagsulat nito, ang tigas naman ng mukha mo, B. Tapos napaka-hypocrite na you always say you understand. I understand those words came from unimaginable. Di ba pag unimaginable, you don't know where that pain is coming from. Meaning, kapag hindi mo alam kung saan ang gagaling ang ganun, kasi nga, hindi mo naman nararamdaman kung ano ang nararamdaman nung nanay na nawalan. Yung mga magulang na nawalan. So, wag mong ilalagay sa isip ng mama niya na ito, na para bang maawa ka naman sa ibang pwedeng masaktan. May mga ways po yung mga players na yan to prove themselves. Mamaya, dudugtungan ko pa to. Very contradicting, no? You want her to find peace. Hindi naman siya nagpipinpoint. Kung wala namang matatamaan, kakatulog pa rin naman. Diba? Napaka-basic lang. At yung nag-video, habang nilalagay niya yung damit, hindi niya man yung kagagawan. B, may nag-video sa kanya at nag-viral na pag-usapan. Dahil nga sobrang daming mamamayan ang nakikiramay na parang lahat kami nawalan. But many people have understood them to mean that the boys are hiding something. Hindi talaga po natin mapiplease, but we are praying, I am personally praying na sana wala silang alam. At wala nang tinatagong iba pang dahilan. Kasi halata naman, kung wala talaga silang alam, hindi sila guilty, kawawang kawawa naman. Pero yung pagluluksa ng ina, wag mong pipigilan. Whether or not that was your intention, wow, B! They have been called murderers, liars, and criminals before the investigation has reached its conclusion. Bigyan kita ng points. Hindi naman talaga sila pwedeng sabihang kriminal. Murderers, no. Strong. Liars, kasi siguro iniisip ng iba, kulang pa. May hindi pa sila ginagawa. Kung ano man yun, nasa sa kanila na yun.
Kasi ngayon, ang focus ko, ikaw, kung sino ka man. Sabi niya pa, you have also had the opportunity to hear directly from the players, the coaches, and others who were present that day. Ba yung isa, yung lumalapit si Kiefer, may attempt na parang magkikwento na, pero may pumigil sa kanya. Maybe it's okay, kasi nga baka naman mag-cause ng commotion, baka magkaroon pa ng mas malalang hindi pagkakaintindihan. It's understandable if you still have questions. Napaka-hypocrite ng term. You don't understand. It's understandable na you don't have any right to control her emotions. Kahit nga mag-isip ka na parang pigilan ang emosyon niya sa paghanap niya ng justice at katotohanan, mali. Mali po ang ganun. Nasasabi mo yan kasi hindi ikaw ang nawalan. Makaka-relate kami kasi kami mga nawalan. At si Nanay Robilyn ay nawalan. Kung nawalan ka man, paano ba nawala yung mahal mo sa buhay? Parehas na sitwasyon ba? Kasi kung hindi mo pwedeng ilagay ang sarili mo sa kanya. Kung ganun ka, di ganun ka. Pero siya iba. Eto pa, but I hope those questions can be answered through evidence and the proper process, not through public condemnation. Kung sa'yo yan nangyari, bigla na lang nawala ang iniiyakan mo kahit buhay pa. Buhay pa, iniiyakan mo na dahil sa sobrang pagmamahal mo. Nung paalis sa agusan, iniyakan mo rin. Anak mo eh. At yung yakapan nila, naipakita po yun publicly. Napatunayang namatay, publicly. Pero yung nawala, yung kwento sa pagkawala, hindi po malinaw. Kung maipapakita yun publicly din, do you think aabot tayo sa ganito? Hindi. Dahil mas mabilis iyong mauunawaan. Pero yung hinihingi na nga yung drone footage, nag-crash. Bakit? Kinundi na mo ba yun? Dapat yun yung inuna mo. Sumigaw ka sa NBI. Please release the result if kaya pang ma-retrieve. Yun muna. Huwag mong atakihin yung ina. Okay? Hindi mo malang isinaalang-alang yung mga kakulangan na pwede sanang nagawa ng mga players. Like, magkaso sila at ipakita nila na hindi nila tinotolerate ang kapabayaan na nagawa sa kanila kasi nga tinuturing silang biktima. Turing natin silang biktima. Kung biktima ka, magkaso ka. Kasuhan mo ang Ateneo, kasuhan mo yung mga coaches na sa tingin mong napabayaan kayo. Brotherhood, diba? Ipakita mo yung pagmamahal mo sa dalawa mong brothers. Na ipakita ba? Yung mga pag-attend nila na hindi naman natin alam yung mga sinabi nila. We respect the players. Ako hope ko na wala talaga pong kakaiba na nangyari talaga. So lang hindi ako makahugot, paano ko sasabihin na walang nangyari? Wala naman silang maipakita. Yung kwento daw nila hindi naman nagtutugma. Paano? Eto pa, can I ask you one question? Ako yung tanungin mo kasi wala kang right na tanungin ang nanay niya. If Rene had survived and he was the one receiving death threats, being called a murderer, and judged by strangers before everything was fully known, would that be okay? Ako na lang ang sasagot, wag na yung mama niya. Kasi hanggat maaari, ayaw ng mama niya na may mamatay. Anak niya, teammates niya. Katotohanan lang naman yung gusto niya, kaya sasagutin kita. Yes, tatanggapin ko. Sinabihan yung anak ko na mamamatay tao. Pero ang gagawin ko, ganito. Ano? May kinalaman ka ba? Wala kang kinalaman? Sige, magkaso ka. Kasuhan mo ang Ateneo. Kasuhan mo yung mga coaches nyo. Ilagay mo lahat ng nangyari. Magpangalan ka, pangalanan mo lahat ng mga kagrupo mo. Patunayan mo na wala kang ginawa. Patunayan mo na ang trato mo doon sa mga namatay talaga. Brothers. We are brothers. Kaya i-extend ko ang pagkikiramay ko kasi alam kong malinis ang konsensya ko. Ganon yung gagawin ko. Dahil hindi po yun ang expected mong kasagutan, pero yun po ang isasagot ko sa'yo. Sabi niya pa, because that's what these young men are living through today. May kulang, Magsampa sila ng kaso. Feeling nila, biktima sila. Na ako naman, nararamdaman ko naman yun kahit medyo malabo pa, dahil nga may kulang pa. Yun na ang tinatrato ko sa kanila. Tapusin na natin tong letter na to at pikon na ako. The authorities are nearing the end of their investigation. Let the courts determine responsibility based on evidence. Justice should come from the legal process, not from public opinion.
Alam natin kung ano ang takbo ng justice system. I respect the process. Pero alam naman natin na hindi naman talaga nabibigyan lahat ng hustisya. Minsan, sobrang tagal talaga. Your voice carries weight. A single appeal from you asking people to stop the hate, stop the threats, and allow due process could help prevent more lives from being damaged. Kami ha, naiintindihan namin yung sinasabi mo. Pero hindi mo naiintindihan yung ina niya. Huwag mo siyang uutos-utusan, B. Kami na lang magde-defend sa mga players. Mga gumagawa ng contents dyan. Stop the bashing. Please lang, huwag mong utusan yung magulang. Huwag mong paringgan. Justice for Rene does not have to come at the cost of condemning others before the facts are known. Please don't let one tragedy become another. Tumulong ka muna, ma-establish yung facts. Urge mo yung NBI, kung makapangyarihan ka, maayos na yung drone footage. Mailabas ang lahat, publicly, para din sa kanila.